Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Speaking of Marcos pa rin tayo. Trust rating bumagsak na. Marcos Jr. dapat nang sumagot sa mga issue. So sasagot na nga ba? Ito po yung sagot. Sagot sa lahat ng issue. Ito po yung sagot. Parang babagsak na naman tong ano ko. Yan. Itong aking tawag dito. Saan natin yung ano. Okay. Okay na sa akin buwaba pamasahe, Jay. Yun pa, yung pagbaba ng pamasahe sa mga jeep. Pwede na yun. Halimbawa, 30, gawin na lang 20 o kaya piso. Basta ako sa gabi nagro-road trip ako sa Bubungan. Kaya about sa problema ng pamasahe sa jeepney at pamasahe sa mga transport station, ano daw? Wala akong pakialam diyan. Pwede naman ako mag-anyong baboy, mag-anyong pusa, mabilis na makakapunta sa pupuntahan ko. Diba? Pwede naman ako maging pusa diyan, maging daga, maging maging baboy. So ito, manorin po natin. Dapat sagutin mo. So kung hindi mo yung sinagot, then it becomes the truth based on what people believe who you are. Ngayon, sige, Mamarilo, sundahin kita. Nag-release ka ng troll army mo. Yung ba ay pagsagot? Hindi rin. Kasi no-obfuscate mo o ginugulo mo lamang yung charge sa'yo by coming out with reasons that do not directly respond. Yun pala, rope trip. Yun. Mahirap. Rope trip pala dapat ang tawag. Sige. Rope trip. Kasi lalo mong ginagawang emotional yung discussion sa isang politiko. Pag naging emotional ang discussion, mas lalo ang taong bayan ay nagsaside dun sa nag-aakusa. Barag na naman dito si Marcos. Ma'am, napag-uusapan kasi natin, meron kasing mga bogus din kasi na mga Alam mo na siguro yung nababanggit ko, yung RP mission ba yon? Kasi nung ichinek ko yung RP mission, may 1.1 na millions ng followers na nung chinek ko, yung about niya, matitrace mo kasi Miss Met, yung original na pangalan niya nandoon Yes. Oo, naka-touch siya. Ang pangalan doon, Psych ba yun? PS? Parang hindi siya tagma doon sa RP mission. Tapos, minsan na namin yung sinuri dati pa. Kasi biglang lumitaw yan Biruin mo, Ma'am. Ano yung RP mission? Nag-survey sila ng ilang libo. Okay, gets ko na. Kasi ang common na alam natin na survey, 1,200, 1,500, talagang sinuri, ganyan. Sa kanila umabot ng 5 digit Yun. Tapos kaya nila ng sabay-sabay. Meron silang local, meron silang national sa Congress, yung mga district. Sabi ko, paano nila ginawa yun? Pagtingin ko naman sa petsa ng kanilang survey, pare-pareho. Sabi ko, kaya nilang magawa yun ng Kaya nakakaduda. Tapos, nung trinace ko talaga yung kanilang yung pinag-ugatan nila, kasi either binili lang yung page, yung mismong sinay ko kasi 2019 na buo yung page, iba pa yung pangalan. Nung trinace ko siya, nagko-connect doon sa online sabong. Sabi ko, nag-online sabong. So, kaduda-duda siya. Pero dito lang tayo sa legit itong sa Publicos Asia. Ma'am, na-discuss na po namin itong survey. Ano kaya ang nakikita nyo po na naka-apekto? Kasi meron din kayong survey niya na explanation na possible na naka-apekto sa trust and satisfaction rating po ng ating mga top 4 officials po, Mamalu.
Well, alam mo, Admar, Ricabe, shoutout. itong first quarter survey, ibang-iba dun sa last quarter last year, no? For the simple reason na lahat ay bumaba. At yung pagbabang yun, hindi, sa iba, hindi incremental, which means malalakihan, mas malaki kaysa sa margin of error mo na plus or minus 3. Particular, nakikita natin doon yung mga issues that matter to Filipinos. At karamihan yan ay ekonomiya. From inflation, to price of goods, to certainty na may trabaho Januan sila, Dave, shoutout. to Uy, Ma'am Simple the Raw, issue salamat. on corruption. Yung corruption lumalabas na number 3. At makikita rin natin na pagdating sa kabuuan sa administration, parang dala-dala sila pababa. Ang bukod tangi lamang, although dumaus-us rin, ay si Vice President Sara Duterte, kung saan nakakuha Susan yata ng Garcia, approval na 56 at 51 at plus Marlene rating na Rulli, 46. So siya yung mataas, pero ang trajectory rin niya ay pababa. Kung hihimayin mo further, yung pagbaba sa presidente ay lumalabas, lahat ay tungkol sa job performance. Kalokohan survey daw, sabi nung Tansu supporter nila. Alam nyo, gas-gas na yan. Ito natatawa ako minsan sa mga Tansu vlogger. Kasi, lalo na yung Tansu supporters, no? Natatawa ako sa kanila kasi kapag may nilalabas na ratings at kapag number 1 si BP Sara, sinasabihan nila na kalokohan, fake daw. Pero kapag pag tumaas yung ratings ni BBM, wala tayong nasasabi. Sasabihin lang natin na, yun lang. Masyado naman kayo mga affected. Masyado kayong demanding. Tapos sinasabi nila na minamanipula daw ni BP Sara yung ratings. So, ibig sabihin, mas malakas pala si BP Sara sa gobyerno kesa kay Marcos. Okay, mag-alala, malapit na. Ilang taon na lang, ha? Masyado kayo excited. Uupo din ng Duterte. Alam ko naman na inaantay nyo rin yan. Kami nga dito na solid Duterte, di kami masyado excited kasi alam na namin yan. Tapos kayong mga Tansu Dugyot supporters, masyado ko excited. Easy lang. Easy. Darating tayo dyan, ha? Imposibleng tumaas ang survey ng mga tambaluslos bangag. Ayun, dapat nililinaw mo. Kala ko si BP Sara na naman eh. Ganyan na ganyan kasi yung mga banatan ng Tansu Dugyot supporters eh. Easy lang. Mapupunta tayo dyan. Ha? Kaya ito, tandaan nyo. Uulitin ko to palagi, ha? Kapag nanalo si BP Sara sa pagiging Pangulo sa 2028, alam naman natin sureball na yan. Tandaan nyo po yung mga pagmumuka at mga pangalan ng mga dugyot vlogger. Kasi nga po maglilipatan yung mga yan, ha? Baka naman magulat kami sa inyo kapag nakita nyong Duterte na sila, suportahan nyo pa rin. Alalahanin nyo, isipin nyo maigi yung pangbabalahura na ginagawa nila sa mga Duterte. Kasi alam nyo po, gawain po ng yan, gawain talaga yan ng mga Tansu vlogger, yung mga ganyang taktika na pag palipat-lipat. Yung monta nga lang, kagaya ng mamaya ipapanood ko sa inyo, ha? Kagaya nung ipapanood ko sa inyo mamaya, may papanood ako sa inyo. Dati, puring-puri niya tong taong to. Ngayon, sinusuka niya. Tapos, basta 2 tao ang papanoorin natin, ipapanood natin sa inyo. Halos humalik na sa bayag eh. Tapos ngayon iba na yung lumalabas. So sa susunod na taon or sa 2028, baka hindi matapos tong taon na to at mapalitan na ang ating Pangulo agad.
Baka lang naman. Oh. Ano lang naman na pag-usapan lang. Huwag yung masyadong ma-hurt. Baka hindi matapos tong taon na to, mapalitan ng presidente, baka biglang magsilipatan kayo sa Duterte community, ha? Tapos kayo naman mga supporters, baka magpauto naman kayo, ha? Baka naman, gising-gising, ha? Alalahanin nyo, no? Ang pambabalahura nila sa mga Duterte, hindi biro. Kaya sana naman, pag dumating yung araw na yun, imbis na suportahan nyo, isukan nyo. Dahil alam nyo naman na ginagamit lang nila. Ito naman, nangyayari talaga to social media. Gagamitin nila ang pangalan ng Duterte, pupuri-puriin nila ko, no? Pupuri-puriin nila, kaya siya daw katulad daw namin sila, na pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Oo. So ayan na naman, ayan nang ipang sasampal nila sa inyo para para tawag dito, para suportahan nyo sila. O kaya kayo magising-gising kayo, ha? O dito naman, about naman dito sa video na to na kailangan ng magsalita ni Pangulong Bongbong Marcos about sa mga nangyayaring issue. Pag about po doon sa pulburon or sa PDEA na yan, unang-una, hindi magsasalita. Ako na nagsasabi sa inyo, no? Oo, karapat dapat na ni Pangulong Bongbong Marcos na magsalita. No, pero ako na nagsasabi sa inyo, hindi magsasalita si Da Junior. Hindi magsasalita yan. Oo, matalino pa sa matching yan. Mas mautak pa yan sa pagong. Ha? Oo, kaya yung mga sinasabi nila na kailangan magsalita, hindi magsasalita yan. Kasi ngayon nga lang, ni isang network nga, walang naglabas niyan eh. Doon pa lang halatado mo na binabaliwala nila. Ang dapat siguro ang karapat dapat na harapin ni Bongbong Marcos ay harapin niya yung mga taong pinangakuan niya sa mga nung panahon ng eleksyon. Kasi napakarami po talagang pangako na hiniisa wala pang natutupad hanggang ngayon. Yun, pwede yun. Pero yung about sa pulburon issue, about sa tawag dito, about dun sa PDEA na nasa list si Bongbong Marcos, hindi nila sasagutin. Pero sana, ang inihiling namin, sagutin nyo kung may aasahan po ba yung tao dun sa mga pinangako nyo. Dahil ang mga Duterte, nung pinangako ni Tatay Digong na lilinisin niya yung droga, yung basura dito sa Pilipinas, nagawa niya yun. Kayo po maghalos 2 taon na po kayo, wala naman, akala ko nga kanina yung speech nyo or yung video nyo about na sa bigas. Yung pala, about sa trapiko. Anong gusto nyo? Higop usok kami? Baka hindi pa puno ang baol nila, Jay. Naku po. Paktay tayo diha. So, ang total doon, almost 60. Yung job performance related. 60 dahil inad namin together, ano yung job related, ano yung politika. Yung kay VP Duterte, lumalabas 43% yung job related at yung politika ay pumapalo ng almost shoutout sa 900 viewers. 50. Which means palike at pa-share, maraming salamat. Part ng pagbaba niya ay dahil sa nangyayaring demolition at nangyayaring downward trend ng administrasyon. Despite of that, siya pa rin yung may pinakamataas na approval at trust rating. So makikita natin what issues matter, economics pa rin. Kaya economics, which means domestic. Hindi international, ang South China Sea parang pumapatak lamang na 2% ang nagsasabi na issue that the president should look into. So, ano yung pahayag ng taong bayan? Ang pahayag ng taong bayan, mag-focus ka sa problema natin sa ekonomiya. Yun. Mag-focus ka domestically.
Okay? Para yung mga problema namin na nababanggit every quarter natutugunan. Kasi lumalabas yung inflation has been number 1 for the past almost 5 quarters. So, malaking bagay yon kasi ang nangyayari kasi ngayon kung ano yung mga hindi nire-request ng taong bayan na yun yung ina-actionan. Ayun yung pinag-aaksayan ng panahon. 'Di ba? Sa totoo sa pagiging presidente yung 6 years, napaka Kaya nga nung panahon ni Tatay Digong, no, kung halimbawa siguro na na-extend pa siya ng isang pang termino, talagang mas lalong gaganda pa yung Pilipinas talaga. Kaso nga lang nagpabudol kasi tayo eh. Daming nabudol, no? Isa rin ba kayo sa sa katulad ko? No, daming budol eh. Kasalanan din kasi ito nila BP Sara ng mga Duterte kasi kung hindi naman dahil sa kanila, hindi naman natin susuportahan ng Marcos. Hindi naman natin buboto yan kung hindi dahil kay Tatay Digong, kung hindi dahil kay BP Sara. Kaya may kasalanan din talaga dito ng Duterte. Yan tuloy, nabudol tayo. BP Sara, nabudol tuloy tayo. Akala kasi namin best friend talaga kayo eh. Yung pala best friend lang kayo pag may kailangan siya. Pero pag wala na siyang kailangan, BP Sara, layasan na kayo, babalahurain na kayo sa mga bataan niya. Ay, nako. So hurt. Ito naman si Mama Alex G, hindi ka pa sanay sa akin. Nagbibiro lang ako. Aban ako. Sabi ni Mama Alex, huwag mo sisihin ng Duterte. Joke lang yun. Ito naman to. Hindi ka pa ba sanay sa akin? Hindi talaga, no? Kaya, sa susunod ha, matuto na tayo. Kabulbul na tayo dito sa Pinas, di pa rin tayo natututo. Bawi na lang tayo, no? Sa lahat ng sama ng loob na nararanasan natin ngayon, bawi na lang tayo sa 2028. Bawi na lang tayo sa 2028. Oy, isko kami. Kaya pala, ito, hindi nabudol to, yung mga iskon yan. Oo. Paano yung mga nadala sa paawa effect ni Marcos? Ayun yung mga nabudol. Katulad ko, nadala ako eh. Nabudol ako eh. Katulad ngayong araw na ito, na-report na ang inflation natin is nasa 3.7%, tumaas pa. No? Anong epekto no? Pagtaas ng inflation, pagtaas ng presyo, pagtaas ng yung nabibili ng taong bayan ng basket of goods na basic commodities. So, basic yung issues. Babalik na naman tayo dun sa issue na nararamdaman ba ang gobyerno? Kung ang sagot ninyo ay inflation ay true ayuda, ang ayuda hindi sustainable. Oo, yun nga yung sinasabi ko eh. Ang ayuda, ngayon meron kang ayuda, kinabukasan may ayuda ka pa rin ba? Kaya nga napakalaking katangahan talaga ng mga Tansudo Youth supporters eh. Tuwang-tuwa sila kapag nabibigyan sila ng ayuda. Tapos sasabihin nila, napakabait talaga ng mga kapatid si Tamba. Napakabait ni Tamba. Napakabait ni Marcos. Okay, nabukasan ba? May ayuda ka ulit. May ayuda ka ba ulit kinabukasan? Kinabukasan, problemado ka na naman. Sasabihin mo, sobrang laki na ng utang mo sa tindahan. Oo. Tapos, sisihin mo yung asawa mong hindi nagtatrabaho. Tapos yung anak mong pahiga-higa dyan.
Diba? Ayun yung ano bait-bait ni Tamba, may ayuda dito sa ganito, sa ganyan. Ang tanong, kinabukasan, meron pa ba? Hanggang kailan ba ang ayuda? Tsaka ito pa, kanino ba yung ayuda? Galing ba sa bulsa nila yun? Para sobra mong ikatuwa. Nga, di ba? Sa atin din galing yun eh. Tapos tungtuwa ka. Oh, para kang para kang ginisa sa sarili mong mantika. Ang ayuda kasi, ganito yan ang ayuda, ginagamit po yan sa mga sa mga emergency situation. Wow! Sa mga nasalanta ng bagyo, ng baha, ng nasalanta ng nagkaroon ng trahedya, ganito ganyan, nasunugan. Doon yan ginagamit. Hindi yung tipong ang masama nito pag wag naman sana na mangyari na may mangyari pang sakuna rito sa Pilipinas, no? Ang masama nito, sa oras na may sakuna, tsaka wala nang maipamigay na ayuda dahil naipamigay na. Yung masama diyan. English yun emergency situation. Yeah. Akala nyo poor ako? Hoy, nagkakamali kayo. 3 na ako. Akala nyo poor na ako Akala nyo poor ako 3 lang ako, 3. Nangyari yan. Tapos halimbawa magkabagyo rito sa kung saan man dito bansa, lugar sa Pilipinas. Sana. Yun, calamity. Magkaroon ng calamity. Tayo na, sasabihin, wala na po tayong ayuda kasi naubos na po ipamigay. Tayo dyan. Nung panahon kasi na gusto lang magpasikat sa tao, namigay agad ng ayuda. Na wala namang calamity or trahedyang nangyayari. Walang emergency situation. Nag-English na ako dito, nag-upgrade na ako po unti-unti Kasi si Banat Bay kasi may pa English pa din sa English din sa live niya. Kailangan ano rin tayo ng konti-konti. Kaya nga tama itong sinasabi dito nitong mga no? Baka pagdating ng oras na may sakuna, tsaka wala nang maipamigay. Kasi naubos na. Kailangan natin i-upgrade yung utak natin. Hindi yung lagi tayo nananatiling lumot. Kailangan maging rin tayo, maging burak. Kasi ang ayuda, one shot deal lang yan Tama. Itong araw na ito, kaya kong bilhin. Bukas. 3 days after, hindi ko na kayang bilhin ang bigas, ang asukal, yung basic commodities. Ngayon, ma'am, maraming mga issue kasi sa pagtatanong ninyo sa ating mga kababayan mula pa pala ng pag-upo, so June 2022 hanggang sa kasalukuyan, yung kumbaga i-assess nyo mula nung umupo hanggang ngayon. So marami po Amalia mga issue dyan, ma'am, no? Kaliwat kanan po dyan, tsaka itong mga pinaka-recent ang lagi nating matatandaan, like kagaya dito sa inflation na yan, no? Meron din kayong resulta sa survey niya, nangunguna talaga yung inflation, yung ekonomiya, ganito ganyan. Meron ding mga pasabog si PRRD, yung tungkol sa paggamit ng illegal na droga, ganito ganyan. Pati yung sinasabi rin ni Maharlika. Tingin ninyo, ma'am. Sa totoo, ito sino ba tong announcer? Nakalimutan ko. Yung about dun sa sinabi ni Tatay Digong, about dun sa mga nasa list daw si Marcos or gumagamit daw siya ng pulverotics. Alam nyo, para sa akin hindi naka-epekto. Kasi lagi nila si Admar, shut up ka muna, ako muna. Tawag dito. Kasi may mga tanso na supporters na nagsasabi na ayan daw yung naging epekto ng ikinabagsak daw ng survey ni BP Sara. Yung mga ginawa daw ni Tatay Digong. Pero para sa akin, ay ko hindi yun. Walang tutusin 1%. Iyon na yung pinaka-resulta.
Hindi naman big deal talaga yun eh. Yung 1% na pagbagsak ng ratings ni BP Sara. Para sa akin ha, sarili kong opinion to ha. Hindi yun. Oo. Tsaka hindi rin na yung sinasabi nila na mas lalong ginalit, mas lalong nagalit ang taong bayan sa mga Duterte yung mga ginawa ni Tatay Digong. Hindi rin. Oo. Mas lalong ang kinabiliban ng mga Duterte nun eh. Yun nga lang, kagaya ng sinabi ko dati, sana noon pa lang nilabas na ni Tatay Digong. So yun, wala na. Kaibigan kasi, minsan kasi kahit anong pangako mo or kahit anong tapang mo, basta kapag kaibigan mo na ang ay Sir Randel and Madam shoutout, kapag kaibigan mo na medyo medyo nag-aalanganin ka talaga eh. Pag kaibigan na ang usapan, kagaya ng sinabi ko, ang Duterte kasi kapag tinuring kanilang kaibigan, hanggang dulo, ganun na yun, hindi na magbabago yun. May dumating man na sakuna sa'yo, kaibigan pa rin kita. Kaso, yung kaibigan na tinuring ng higit ng mga Duterte, yun pa pala yung magiging mortal nilang kalaban. Wala tayong magagawa doon, nabangag eh. Mga issue na rin na yon, nakasama din nabangag sa imahe ng ating Hoy Sir Randel, maraming salamat. Thank you and madam. Admar kasi hindi sinasagot eh. Erlinda, shoutout po. Ang problema dun sa pinupukol ni Maharlika, Katina naman ang likod ko. Paulit-ulit kong sinasabi, si Maharlika remains in the minds of every Filipino rent-free. Meaning, dahil naririnig ko siya, parating nandito sa isip ko, at since wala namang nagsasabing hindi, mali yan, ito yung tama. Kumakatilipod Or, may blessing na darating. Maling interpretasyon o yung parang sinasabi, false information or disinformation, mahirap nating i-sweep i-sweep under the rug lahat nitong mga issues na tinatapon. Nakatulong ba yun o nakadagdag? Sa resulta ng survey, nakadagdag. Ngayong gabi, pero siguro sa susunod na quarter, pwede magkaroon ng module on Maharlika. Mismo, para lang natin ma-measure ano ba yung impact ng sinabi niya. 1, 2, 3, 4. Kasi ngayon, hindi siya natatanong for the simple reason na lumalabas issues. Issue ba ng pagkain? Ngayon yung about sa mga issues na yan, mas tinututukan po ayon sa sa sarili ko opinion, mas natututukan ng sambayan ng Pilipino yung issue about sa pagkain. Pero yung issues about West Philippines, kahit saan kayo tumingin na survey, bagsak po. Wala ho silang pakialam. Mas may pakailan pa nga po yung mga tao sa issue na tinatalakay ni Maharlika kaysa dyan sa West Philippines na yan. Hindi ka tignan nyo, ang pagkakatanda kong ratings na nagkakaroon ng interest sa mga tao sa usapang West Philippines nasa 20% to 10% lang eh. Hindi katulad ng about sa pagkain at dyan sa pulburotics na yan, sa pulburon na issue na yan, mas na-attract yung mga mas napag-uusapan or nagkakaroon pa sila ng interest. Oo nga may kami kaso hindi ako makakapunta dun sa kasi mahal ng pamasahe. Hindi ako makakapunta. Huwag ko lang basta, yun. Try ko. Total, lagi namang madaling araw natutulog sila Banat Bay. I-request ko na lang siguro na kapag magkita-kita ulit kami at mga libre na naman siya, itaon niya ng mga 3:00 para less na ako sa pamasahe, lilipad na lang ako. Todo na po, pakulay, bigay naman. I-request ko na lang Banat Bay. Banat Bay, baka pwede pag kumain tayo ulit, 3:00 ng madaling araw para less na ako sa pamasahe, lilipad na lang ako. Daan na lang ako sa Bubungan. Wala pang traffic. Padali pa yung punta ko. Gising na sa US, Japan, Canada. Yun Oy, Mama Albigata, may gilab shoutout. Mama Maylin Vargas.
Late na ako, kumusta na? Okay naman, ito, gwapo pa rin, walang pinagbago. Kamukha ko pa rin si James Reid. What? Mukhang ano daw? Kuha ka ng big bike. Walang yung motor ko nga na Rusi 125, hirap na ako maghulog. Tapos kukuha pa akong big bike. Yung Rusi nga lang na motor namin dito pang service ng mga bata sa school na Rusi 125. 3,000 per month, hirap na ako. Tapos big bike pa. Baka di na ako kumain yan, Sir Randall. Pogi mo dyan. Yan, gusto ko mabasa, sabi ni Albi Gatti, utang ka kay Boss Bay, kuha ka na Dominar. Naku po. May nag-chat nga kay Banat Bay, diba? Sabi kay Banat Bay nung haters ko. Kilala ko yun nagsisimula sa letter M yung pangalan. Parang mamita ata. Sabi niya, ingat ka kay Banat, kay Jay Guevara, ano yan, palautang yan. At least nagbabayad. Aminado ako doon, nangungutang ako pag nagigipit ako. Hindi ako sinungaling na tao, transparent ako, kaya sabi ko sa inyo, bukas na libro yung pagkatao ko dito sa social media. Nangungutang ako, pero nagbabayad ako. Oo. Okay na yun. Kesa sa palautang ka, pero nagbabayad ka. Diba? Kaysa naman yung nagpapabayad ka. Ayun yung masaklap doon, nagpapabayad ka. Okay nang nangungutang ka, at least nagbabayad ka. Pero yung nagpapabayad ka, mahirap yun. It's so very hurt to my brain. Ito daw? Pala scam din. Hindi, ito kabubuhan yung ganun. Yung parang kinakahiya mong palautang ka. Lahat naman tao sa Pilipinas palautang, no ba? Siyempre, labas na yung mga may kwarta-kwarta naman dyan. Katulad nila Sir Randall, tsaka ni Madam, ni Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, mga mayayaman yan eh. Hindi katulad ko na isang kaig, isang tuka. Utang talaga ako. Ito nga kay dami, nasa 100k na yung utang ko dito kay Kuya Chris eh. Pag nagigipit, walang pambayad ng kuryente, utang. At least nagbabayad ka. Kabubuhan yung mga ganung Jay Guevara pala utang yan. Hindi yan nagbabayad. Kesa naman nagpapabayad. Issue ba ng inflation? Issue ba ng security? Issue ba ng chacha? So lumalabas yung issue na binabato ni Maharlika na uugnay sa yung corruption, number 3 na. Pero kung i-drill down natin yung data, pwede yan, isa pa yan. Masama niya na, eto real talk nung panahon na nagcha-charity vlog ako, ang dami kong pinautang na mga kapwa ko vlogger sa Bicol. Halos nasa 150k nung panahon kasi noon, talagang bulusok yung views ko noon. Hindi ako nagkaka-views ng mga ganitong views ko ngayon. Dati yung views ko noon 150k, hanggang kasandaan ko pang sponsor, no. Ayun, dami kong pinautang doon hanggang ngayon nga. Yung iba kinalaban na ako para hindi na sila masingil. Ang galing nga eh. Yung iba pati yung panganganak ng misis nila, ako pa nag abono hanggang ngayon nga pa. Dami pang natira. Dami yung pautang doon, pero wala na akong magagawa eh. Yung iba binalak na ako. Yung iba nakisawsaw sa issue. Kailangan pa bang singilin ko pa ba yun? Pag siningin mo, sabihin ka, ay wala ko utang sa iyo. Tapos siya ulahin siya raw, alam ni Papa yan, dami kong pautang dun. Di mas pogi ka ngayon kaysa ka, mahirap yung mangungutang tas pag sumingil, galit pa. Yun ang mahirap. 200k ang Dominar. Naku sir, tsaka na siguro yan. Oo.
Mag-ADB na lang ako kung mag-dominar ako. ADB magkano? 163K ang edi may sukli pa diyan, may pang snack pa ako. Kung sakali magkapera ako ng 200K. Dominar, check ko nga mamaya sa Facebook yun. Ano ba itsura ng Dominar? Ano itsura nun, sir? Malaki rin yun. Hindi kasi pwede sa akin yung mga Mio. Alam mo dati, yung pinsan ko, galit na galit sa akin lagi pag ako yung nangihiram ng motor. Pag uwi nun, plat yun. Dapat 400cc, pwede Skyway. Naku po, delikado. Hindi ko kaya. Jay, you are good person. Sa 1 week, nanood ako sa replace mo din live. Tama talaga si Byron. Tama ang Banateros. I believe in you. Sincerely, want to you success. Ay, maraming salamat po 400cc yun. 400cc yun. Mag-rusi na lang ako muna, sir. Hindi ko pa kaya. Okay na ako. Rusi-rusi na lang muna tayo. Tsaka ini-issue rin sa akin yung big bike. Baka mamaya bumili ako ng big bike, sabihin, ayan yung binigay ko. Ayun yung aking galing yan, Kaya kaya yung ADB ko nga, binenta ko Kasi sa kanya naman galing doon sa kanya, in-sponsor niya daw. Tangin lang yan. Oo. Ayan, correct. Gusto namin mga Banateros, Caracas mo, Jay. Salamat Sir Randall. Salamat sa lahat ng Banateros Kasi kahit na daming binabato sa akin ng mga issue, nga, yung alam nyo naman na siguro yun, hindi ko na sabihin. Pero nandiyan pa rin kayo nakasuporta sa akin. Kaya sobrang saya ko na kasi ang tagal ko na talagang naghahanap ng mga hindi pa rin ako naniniwala dun sa mga kasabihan na minsan sinasabi ni Banat Bay na kakampi mo ngayon ng isang vlogger, ang kaibigan mo ngayon, sa susunod kaaway mo na. So hanggang ngayon, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na sabi ko, darating naman din siguro yung panahon na magkakaroon ako ng tunay at yung tipong kasing katulad ko na kaibigan na hindi porket kaibigan ka pag nasa sarap na buhay ka. Pag wala ka na sa sarap na buhay, tsapwera ka na. Yun ang pinakaayaw ko sa lahat Kaya nga maraming naiinggit sa akin talaga kasi marami silang talagang inaasam-asam nila kung nasan ako ngayon. Katulad niyan, biruin mo, lagi tayo nababanggit ng isang Banat Bay, nila Cocholi, nila Boss Dada. Ay mga sikat na mga vlogger at talagang kilala yan. Kaya yung iba talagang umuusok yung ilong na kahit wala namang ilong. Ay, sorry. Di, talagang sobrang saya ko nga dahil kaya nga iniingatan ko rin yung iniingatan ko yung ayokong mapasama yung tingin sa akin nila Banat Bay. Mas ini-improve ko pa yung sarili ko kasi nga ayoko rin na mapahiya sila. Ayoko na kasi may mga katulad ko rin na dating mga vlogger na pinromote, tinulungan nila Banat Bay pero bandang huli nalaglag, bumaliktad, sumemplang. Tapos sila na yung binabanatan, 'di ba? So ayokong mangyari yun Tsaka hindi naman ako ganung tao. No, kaya nga mas lalo ko pang ini-improve at mas pinagbubutihan ko pa yung pag-reaction ko sa mga politics issue para hindi naman din mapapahiya yung mga tao na nagpo-promote sa akin, 'di ba? Kaya nga kahit nagkakabulol-bulol na ako dito tinutuloy ko lang at least nasa tama naman yung natin. Yun. Kaya yung maraming mga nagsasabi, mga kasiraan ko, hinayaan ko na lang. Sabi ko siguro hindi naman yung mga isip nyo na mga Banateros supporters and DDS
Hindi naman kayo yung nagpapadala kasi minsan may nababasa akong comment dyan, Sir J, totoo ba yung ito, ganyan? Tignan nyo na lang kasi kung kung may record ba ako sa NBI na nang scam ako, nagnakaw ako, may naggrabyado pa akong tao, doon nyo na lang i-check. Ayoko na lang din kasi magsalita ng ganun. Okay, maraming salamat po, Ma'am Minerva Apostol. Thank you po Ma'am sa inyong pag-share ng blessing. Thank you po talaga. Kaya nga kung mapapansin nyo, talagang mas pinagbubutihan ko pa kasi ayokong mapahiya sila Banat Bay. Nakakaya. Yun ang malaking kahihiyan ko siguro na baka mamaya siyempre na pinopromote nila tayo tapos mapapahiya sila. So ano ba? Magdadrama na lang ba tayo? Magre-reaction? Just hold to your... Ba't ka pa nag-i-English? Pinagalitan, no? Pinagalitan yung mga viewers, no?